mga kabanerks! Welcome back sa aking YouTube channel. And finally, meron na naman tayo magiging travel series and we are going to Vietnam! Pero hindi ko muna disclose kung saan para at least meron tayong element of surprise or element of excitement on your part. So, actually, this vlog, napag-desisyonan ko lang siya just now kasi I'm currently in the middle of finalizing my daily ganaps dito sa quick trip natin sa Vietnam. And kanina pa ako nagko-contemplate kung gagawin ko ba tong vlog na to, which is yung i-share ko sa inyo kung ano yung mga ipe-prepare ko para sa magiging travel natin. And nag-scroll ako sa channel ko at parang hindi ko pa na-share sa inyo kung ano yung mga items na yun or kung paano ko piniprepare ang mga things ko sa mga magiging travel. And this time, since may travel tayo, naisipan ko na gawin na lang din. Okay. And ayan yung backpack natin na lagi natin ginagamit. And then, mag-check-in baggage tayo this time around. Okay? Explain ko sa inyo later kung bakit. So, this vlog is very quick lang din. And for sure, habang pinapanood nyo to is bumabiyahe na ako papuntang Vietnam. And yeah, if you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next travel vlogs or anything about travel that I can share. Okay guys, so let's start. So just don't mind my background kasi nga bigla ang bigla ang vlog and na-unpack ko na yung ito na sila, yung mga packing cubes natin, yung laman ng maleta natin na i-check in. So i-introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga dadalhin natin o ilalagay natin. So of course, andito yung mga packing cubes natin. Ayan. A packing cube lover. Simula na discover natin to, ito na talagang ginagamit natin kasi nakaka-save talaga siya ng space. So doon sa pinakamalaking packing cubes guys, or packing cube is andito yung mga shorts. So wala akong dalang pants for this trip kasi I know sa Vietnam hindi naman ganun kalamig. Parang sa atin lang din, so hindi ko naman kailangan mag-pants doon para at least press ko tayo habang nagagala. So meron akong dalang total of 4 pieces na shorts. And then, magkakasama na dyan yung pang daily suot natin. And then, yung pang hotel, pang tulog. And, ang ating second packing cube, dito nakalagay yung mga t-shirts natin, yung mga pantaas natin, polo t-shirt, andito siya. So, parang ang dala ko is 4 ata or 5. Let me just double check. 1, 2, 3. Okay. Total of 6 tops yung tala natin and 2 doon is polo. Okay, kasi Tito feels na tayo. Mas na-attract ako sa mga polo ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because of our age. So, comment down below if nakaka-relate kayo din dyan sa mga polo lately. So, Tito feels na talaga tumataga na tayo. And then, for our last packing cube, yung medyo maliit na packing cube, dito nakalagay yung mga undergarments ko. And then towels, panyo, and then yung mga medyas natin or socks. Ayan. Dito siya sa maliit na packing cube. And next kong ipapakita sa inyo is yung toiletry bag natin. So, ang normal na dinadala ko sa toiletry bag. By the way guys, disclaimer, medyo kulang-kulang pa yung items ng aking toiletry bag kasi mamayang hapon na pala. Maya-maya siguro pag sinipag ako, bababa ako, punta ako ng Mega Mall para mag-grocery ng mga kulang. But for now, ito yung laman ng ating toiletry bag. So andito yung mga gamot sa ulo, sa tiyan kasi baka mamaya kumuluan siya natin somewhere habang nagpo-food trip. At least may panlaban tayo. Ayan, and then mouthwash, and then salon pass if ever after a day may sumakit sa ating mga kasukasuan, tapalan ng salon pass para di naman masayang yung araw natin, okay? And then may cotton balls dito, and then Q-tips. Ano lang yan, for emergency if ever gusto kong yung Q-tips if ever gusto kong somewhere may mga sa tenga mo. And then cotton balls is for our facial cleanser. Or toner rather. So, meron din tayong toothpaste dito and then shaver. Itong toothpaste na to is gamit na. Ayan, kita nyo. Ito yung dala natin nung nag-Bangkok tayo last time. So, di ko na siya inalis dito. And since lagi naman tayo may travel plans. And if ever maubos to, papalitan ko na lang siya. And then, yung ilagay ko dito is ito. Yung mga liquid items natin.
ng mga nasa maliliit na packaging. So, ayan, meron tayo ditong tawas po ito. Hindi po kasi ako fan ng deodorant, so tawas ang ginagamit ko. This is my toner. Unti lang nilagay ko kasi very spontaneous. Quick lang talaga yung trip natin sa Vietnam this time. And then, sunblock lotion po ito. Alcohol, and then dito ko ilalagay yung shampoo ko na bibilhin ko mamaya kasi naubusan ako ng stock. Good for parang 2 to 3 usage na lang yung natitirang shampoo ko dyan. And nakalagay siya dito sa Ziploc kasi nagli-leak siya. And ayoko naman silang palitan kasi di naman wala akong mahanap na ganito rin actually. Wala akong mahanap na ganito. Nabili ko sa Daiso before and ayoko pa siyang palitan, or kung may mahanap man ako siguro papalitan ko na siya. But yeah, naka-double siya na Ziploc. Nasa bag na may Ziploc and then extra Ziploc bag. Kasi simula nung nag-Taiwan tayo nung April ba yun? This year, nagli-leak na siya. So, ayan. Para hindi makakumalat sa ating toiletries. Ayan, nilagay natin sa double Ziploc bag. And, ang ating lalagyan ng sabon. Ayan, lalagyan ng sabon siya. So, wala pa rin tong laman, guys. Ayan. Kasi yung nandyan ko is for my personal use dito sa bahay. So, konti na lang din yun. So, bibili ako ng bago for our Vietnam trip. Okay. So, ayan. So, yun yung ilalagay. Hindi. May dadala rin ako ng tsinelas, guys. Ito. Ito yung tsinelas. Lagay sa plastic para hindi madumihan ng ating mga damit. Kasi sama-sama sila sa check-in baggage natin. So, technically, yun lang yung laman ng ating check-in baggage. And, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila arrange mamaya sa loob ng bagahe natin. And, quickly, ipakita ko na rin sa inyo ang laman ng ating backpack. So, technically, ito yung magiging 7 kilos ko na hand carry. So, ang laman lang nito, guys, is yung ito, yung nabili natin sa Hong Kong. And, ang laman nito is yung ating passport. And then, yung yellow card, yung dating may pandemic, nagkuha tayo nun. And then, mini wallet. Nakuha ko to sa kasal ni Angelique. Ito yung souvenir. So, I find it na lalagyan ng pera pag nag-travel tayo. Cute. Very cute. Very demure. Ayan. Cute siya. So, shoutout sa'yo, Licky and Ram. Nakuha ko to doon sa pa-souvenir nyo. So, may silbi siya sa akin. So, gagamitin natin siya sa every travel. And, ang isa pang laman na ating backpack is ito, yung my recent purchase. Bago nyo lang to nakita ha. Hindi ko pa to na first time kong bumili na to, which is yung charger organizer. Ayan siya. Ayan siya. So dito ko ilalagay yung power bank. And then may mga cables and charger ng MacBook natin. Wireless microphone if ever needed ko mag-vlog doon. Tapos mga extra cables ng kung ano-anong gadgets natin for DJI, for power bank, extra cable na nabili ko sa Singapore to charge my DJI. So, ayun lang naman yung mga dadalhin natin sa Vietnam at ang laman ng aking backpack. And, wait lang, jump tayo sa paano ko i-arrange sila sa sa check-in baggage. Alright, so ayan, sa sahig na tayo naglagay kasi malaki-laki ito, wala akong lamesa dito sa unit. And ito siya, yung check-in baggage natin. And normally guys, ang tip ko sa mga magbabaggage dyan, if ever 7 kilos lang yung balak mong dalhin, wag mong punuin both sides kasi yun yung mistake ng mga nakasama ko sa Hong Kong na pinuno nila both sides and sumobra sila ng 7 kilos. So, ang tip ko lang is ito lang yung side na to yung nilalagyan ko palagi. And if 7 kilos lang yung dadalhin ko para hindi siya sumobra sa 7 kilos. Kasi pag pinuno mo tong kalahati, pinuno mo rin yung kalahating side, wala na. Magsusobra ka na sa 7 kilos. Okay? So, ayan yung tip natin for this vlog. So, ang unahin natin ilagay guys is itong malaking packing cube. Ayan, yung mga shorts natin. And then, ang isusunod natin is yung mga yung mga t-shirts and polo natin. And then, yung towels and undergarments na packing cube. Ayan. Tapos, ilalagay ko na rin yung slippers dito sa side na to. Ayan. Bale, ito pala yung taas ng maleta. Ito yung baba kasi ayun, yung gulong. Kita nyo naman. And then, ang ating toiletries. Ayan.
And then yung extra laundry bag na kasama. Tatlong ganito yung may zipper yung kasama nito. So, lagay lang natin dyan. And then, i-clip lang natin. Ayan siya. Ayan. And, wala na ba akong naiwan? Wala na. So, technically, ito lang yung laman ng ating bagahe. And explain ko sa inyo bakit. Alam ko, nagtatanong na kayo, tataka na kayo, bakit yun ang laman ng maleta mo? Nag-check-in baggage ka pa. So, wait lang, isara muna natin ulit. And there you go. As what I mentioned earlier, this vlog is very quick lang. Para at least naman habang pinapanood nyo to habang bumabiyahe ako is meron kayong napapanood para abangan nyo ang aking mga upcoming Vietnam travel series and para malaman nyo kung saan tayo sa Vietnam this time. So, by the way, kaya ako nag-check-in baggage this time kasi ang original plan ko 7 kilos lang. And lesson learned ko yung 2022 Malaysia trip namin na yun din yung sabi namin ni El since kaming dalawa nag-Malaysia before 2022. 7 kilos lang kami, so ano daw bibilhin. Pero nung nandun na kami, ang dami na pala naming nabili. So, napabili ako ng bagahe doon, ng baggage. Na mura lang naman para mapaglagyan and right now sira na siya. Natapon na. So, ayun, kaya check-in na yung dinecide ko ngayon para at least ready tayo if ever makabili tayo ng kung ano or may magpabili sa atin. Meron tayong check-in baggage para hindi na biglaan na mapapabili pa ng bagahe doon since may check-in baggage naman tayo dito. So, why not mag-avail na ako ng check-in baggage. And then yung dala ko. And then yung 7 kilos ko is yung backpack na yun lang naman yung laman ng backpack ko. And then dadalhin ko rin tong laptop ko para if ever for my editing right away para makakapag-vlog na ako or ma-share ko na agad sa inyo ang ating Vietnam travel vlog. And by the way, kaya tayo napasugod sa Vietnam after 2 months ng ating Bangkok trip. Kasi randomly nag-check lang ako sa app na ginagamit ko. So gagawin ko ng sariling vlog yan kung paano ako naghahanap ng mga murang tickets sa ang application and anong techniques ang ginagawa ko. So maggagawa ko ng content niyan separately para doon nakafocus yung topic. So random ko lang siyang nakita na matagal ko nang binabantayan ng Vietnam sa iba-ibang places sa Vietnam. Pero itong lugar na pupuntahan ko, sobrang nagmura. Sobrang baba nung nakita ko. Kaya napabook ako bigla ng ticket. Kasi ayoko lang pakawalan. Sayang naman. So, ayun. So, malalaman nyo siya guys kapag na-release ko na ang ating first Vietnam series. Kung saan nga ba tayo lalapag this month sa Vietnam. So, if you want to be the first to know, so wag mo akong kalimutan mag-subscribe sa aking mga social media platforms, especially sa Instagram ko. My page and my personal account, i-follow nyo yan. Ayan, nasa screen nyo. Kasi lagi akong nag-i-story kung saan ako. So, ayun. Yun lang guys. So, sana may nakuha kayong tip kung papaano mag-pack. At least may nabigyan akong share dito sa very random vlog na to for today. So again, sinushoot ko to parang 3 days before the trip. And then of course, pag habang pinapanood nyo to, for sure, bumabiyahe na ako pa Vietnam. So again, yun lang guys for today. Thank you so much sa pagsama sa aking vlog. And wag mo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. And wag mo kalimutan i-follow ang aking mga social media platforms para maging updated ka kung ano ang ganap natin sa Vietnam. And para maging updated ka sa magiging Vietnam vlogs natin. So, ayun lang guys. Again, this is Martini. Thank you so much sa pagtitiis dito sa vlog na to. Na very random ko lang naisip today and itutuloy ko na yung finalization ng aking itinerary sa Vietnam para marami akong ma-share sa inyo. Mahaba yung, though quick lang tong trip na to para marami tayong ma-share. Marami akong ma-share sa inyo kung ano yung mga pwede yung puntahan dito sa place na to sa Vietnam na pupuntahan natin. So, ayun lang guys. So, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. And again, this is Martini. Thank you so much guys and goodbye for now. Thank you!